Meron tayong selector. Ayan. Meron tayong selector ulit dito sa taas na pinipindot. Ang sineselect niya itong kulay dilaw sa itaas ng rotary selector. Ito. Ang voltahe niyang naririnig is 1.55 volts. Is 150 K. 2.2 millifarad. 0.08 ampere ang kanyang na-reading. Hi! Kumusta? Welcome back sa channel ko, Master Joe Vlog. Masters and Self-Study. Okay, meron tayong tester ngayon dito na digital tester. Pag-aaralan natin ngayon ito. Ang model nito, Zotac ZT102. So tingnan muna natin ang mga feature nito sa labas. Meron tayong tatlong input terminal, 10 ampere, common, tsaka yung input para sa voltage, ohmmeter, frequency, capacitant, diode, buzzer, tsaka sa temperature, at meron din tayong milliampere. Meron tayong selector. Ayan. Meron tayong selector ulit dito sa taas na pinipindot. Meron tayong hold at ilaw din. Pag pinindot mong matagal, mag-iilaw. Mapapansin nyo rito sa 10 ampere tsaka common, meron siya nakalagay na maximum 10 ampere na fuse. Dito naman meron din siyang 6 milliampere na fuse. Okay, tingnan natin sa likod. Meron ditong stand. At sa ilalim ng stand, meron siya ng battery compartment. May screw. At meron tayong dalawang test probe o test lead. Isang black, isang red. Makikita nyo rito sa dalawang terminal, may dalawang kulay din. Isang black, isang red ulit sa kanan. So yung red na test probe, ay yung black na test probe, isasalpak mo sa common. At itong red na test probe, isasalpak mo rito. Kung ang gagamitin mo ay voltage, ohmmeter, frequency, capacitant, diode, buzzer, temperature, tsaka ammeter. Kung gagamit ka ng mataas na amperahe o susukatin mo yung amperaheng mas mababa sa 10 ampere, dito mo gagamit, ililipat ang red test probe. Dito tayo sa rotary selector. Meron tayong off position at meron tayong arrow dito sa rotary selector. Ito ang nagpo-point kung aling function ang ginagamit natin. So pag sinelect natin yung B, ibig sabihin voltahe ang ginagamit natin. Itong MB, ang ibig sabihin niyan ay millivolts. Itong isa, ohmmeter, yung kulay puti. Ito, HA o frequency meter. Ito, ammeter, milliammeter, degree Celsius. Dito naman tayo ngayon sa dalawang button sa taas. Isang blue, isang yellow. Ang function ng blue is hold, tsaka ilaw. Pag pinindot natin itong hold ng 2 seconds, dapat mag-iilaw siya. Dahil naka-off pa siya, hindi siya mag-iilaw. So pindutin natin ang ilaw ng 2 seconds.
Ayan ang function ng ilaw. At yung hold naman, kapag pinindot mo ng isang saglit lang, hihinto ang reading. At may kasabay na hold display. Then itong dilaw ay subselector. Ang sineselect niya itong kulay dilaw sa itaas ng rotary selector. Example, itong voltage, meron siyang symbol na straight sa taas, meron siyang wave sa ibaba, meron siyang percentage, tsaka hertz. So gamitin muna natin itong ilaw para makita natin yung mga display sa ilalim, sa paligid. Makikita nyo rito meron siyang display, photo, tsaka B. Ang B ay nasa voltage selector ka at ang DC, ang pinipili mong function ay yung DC sa taas na straight line. Kapag sinelect mo siya, ang pinipili mo ay AC voltage. Ayan o. AC voltage na ang symbol ay wave sa ilalim. Then, kapag pinili mo pa siya, mapapansin nyo, meron siyang HC sa taas. Na ang ginagamit mo ngayon ay frequency. Lipat natin sa millivolts. Mapapansin nyo, nagkaroon siya ng MB. Ayun, ang ibig sabihin, nakaselection sa kanya is millivolt. Titingnan nyo rito sa pangalawa, ang nakaselect sa kanya ay DC, yung straight line. So, automatic nawawala ang ilaw niya pagka tagal na. So, pipiliin natin ang AC, yung wave sa ilalim. So, nakaselect tayo ng millivolts na AC. Dito naman sa component tester, makikita nyo rito, meron siyang ohmmeter, yung kulay puti, may diode, merong capacitance meter, at buzzer. So, nakalagay dito sa taas, M, ibig sabihin mega ohms, ang range niya. Naka-auto range siya ng mula mega ohms hanggang ohms. So, pag sinelect natin ng isa pa, ang lalabas yung buzzer. So, ayan, titingnan natin kung maririnig nyo. Yan ang nagbabuzzer siya. Isang select pa, ang mas select mo naman ay yung diode. Ito, ang simple ng diode. Then, isang select pa, ang masiselect natin ay capacitance. Nanofarad nakalagay sa kanya. Then, pag isa pang uling select, babalik siya sa ohmmeter. Ang sumunod ay yung frequency. Ganon din, may dalawa lang siyang pwedeng pagpilian. Kapares ng function dito. Then, itong isa, meron siyang ammeter, A. Ito. At yung DC, nagsisimbol na ang rini-reading mo ay, ang nakaselection sa kanya ay DC ampere. At ito naman, ilawan natin. Nakaselect siya sa ammeter AC. Kung ililipat natin itong test probe sa 10 ampere, magiging 10 ampere ang reading niya. Ampere ha, hindi milliampere. Mas mataas sa 6 ampere ang nare-reading niya. So, lagay natin sa milliampere. Ganon din sa milliampere, pare siya ng ammeter. Milli lang naman ang rini-reading nito. MA, milliampere, tapos yung DC. Then dito sa pang huli, meron siyang degree Celsius at meron siyang Fahrenheit. Ito yung temperature meter.
So nakaselect siya sa degree Celsius. Pag pinili mo yung isa Fahrenheit meter, ayan. So meron siyang special test probe ito. Papalitan mo siya ng para sa temperature meter. Nakabit mo rito yung red at dito naman yung isa. So ito yung sensor ng temperature. Ayan, mapapansin nyo ito. Select ko sa Celsius. Temperature dito sa amin ay 34 degree. Dito naman tayo ngayon sa actual reading ng component at voltahe. So i-select muna natin ang voltahe. Ilawan natin para makikita. So meron tayo ditong battery na 1.5 volts AA. So pipili natin ang DC dahil DC to, ayan. Select sa DC, pwede na natin ang basahin. So ang voltahe niyang nare-reading is 1.55 volts. Ayan siya. So yung DC na to, pwede mo rin gamitin sa DC adapter. AC-DC adapter. Saksak natin. Ang labas nitong terminal is negative, din sa loob is positive. So ang kanyang actual reading is 4.9 volts DC. Kasi DC to ang lumalabas dito. Ngayon kung ang adapter nyo is AC, AC ang gagamitin yung pangbasa. Meron kasi nito mga AC. Dito tayo sa milliampere ay millivolts. Wala naman tayong masusukot na millivolts ngayon. So lampas tayo sa millivolts. Dito tayo sa component tester. So ang unang naka-default na mini-measure niya ay ohmmeter. So ang ohmmeter, ang binabasa niya is itong mga resistor. Kamukha nito, ang value nito, brown, green, at yellow. 150K. So naka-hold siya. So nakalagay sa kanya ang automatic range niya is mega ohms ang pwede niyang basahin. So ayan o, 150K. Sa taas nakalagay yung K. Ito na may isa. 1.2K. So ayan, 1.6 halos kalapit na nare-reading niya. So meron tayo ritong 3.3 ohms. Medyo may discrepancy na ang pagbawasan niyan kasi mahina na ang battery ng tester natin. So nare-reading niya is 6.4 ohms. So check natin. So meron siyang, yung test probe natin is merong 3 ohms na resistant. Plus 3 ohms pa to. Magkakaroon nga siya ng 6. So dito naman tayo sa LED. So ang LED ay isang diode. So gagamitin natin ang diode range. Ayan, nakalagay sa taas. Diode siya. So ito yon, umilaw yung LED natin. Kasi itong diode range na to, o diode meter na to ay naglalabas ng DC voltage na 3 volts. Kaya nagkakailaw itong LED natin. At ang nakalagay sa kanya 1.775 volts. Na ibig sabihin, meron kang marireading na 1.775 volts across sa terminal na to. So dito naman tayo sa mismong diode. Ayan. Ayan ang diode natin.
Yung negative na probe ay doon sa may guhit. At yung positive na probe dito sa walang guhit. Ibig sabihin, ang cathode ay itong may guhit at ang anode itong walang guhit. Ayan siya. So ito pa isa. So meron kayong mababasang 0.58. So ang ibig sabihin niya meron siyang 0.58 na voltahe dito sa pagitan ng dalawang terminal ng diode. Dito sa LED, magkakaroon siya ng 1.75 volts. Ang kanyang anode ay itong maiksing paa na natatapatan ng negative probe, yung black. At yung anode naman itong positive, yung mahaba. Ayan. Dito tayo ngayon sa capacitor. So para makuha natin yung capacitor, siselect natin itong farad meter, capacitance meter. Meron siyang nakalagay na N, ibig sabihin nanofarad. So meron ako rito ang capacitor na 2,200 microfarad over 50 volts. I-short muna natin bago natin i-reading. Okay, sukatin natin. So nakalagay sa kanya is mabagal siyang magbasa. 2.2 millifarad. Then linagay niya milli kasi yun ang nabasa niya. May point kasi siya. Kaya milli ang nakalagay. Ngayon kung convert mo sa kanya is 2,200 microfarad. Itong isa nakalagay dito 1 microfarad. Short muna natin para hindi masira ang tester. So ayan, nakalagay sa kanya is 1 microfarad. Okay, dito tayo ngayon sa AC. Lagay muna natin dito sa voltage at lagay natin sa AC volts. Susukat tayo ngayon ng AC volts. So meron ako rito ngayon AC na merong control. So ang AC ko is 220 volts kapag ka naka-maximum yung knob. AC, then voltahe. So ayan na, re-reading niya 223 volts AC. Huwag kakalimutan mag-subscribe. Okay, dito tayo ngayon sa ammeter. So kapag magsusukot kayo ng ammeter, kailangan siya meron siyang load. Halimbawa, itong 1.2K na resistor, siya ang magiging load natin dito sa adapter. So para maging ammeter siya, gagawin natin, isi-series lang natin dito sa load natin. Then makukuha na natin ang ampere niya. 0.08 ampere ang kanyang na reading. Ayan siya. So ganyan ang pagsusukat ng ammeter. Imbis na sa okay na?